Hi, Yusek. The Office of the Cabinet Secretary was scrapped by virtue of PBBM's first executive order in 2022. Will he announce a new order now that the CabSec position is back? What do you mean? Executive order? Yes po. Okay, iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CabSec Benhar Abalos. At ito po ang aking masasabi. CabSec Benhar's appointment is the President's way of redefining the CabSec position pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the Office of the President. And second, plenary power to appoint. The President has the plenary power to appoint. Okay, and instead of a CabSec focus on managing the President's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CabSec Benhar ay siguruduhing nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. And as CabSec, President Marcos Jr. also directed him to go around the country to represent him and call on the cabinet members to help address the concerns of the public. All these tasks are embodied in CabSec Benhar's terms of references attached to his appointment. And so different po ito sa position ni Sec Lagdameo as Special Assistant to the President. Yes, iba po ito. And last question, sorry. Was Sec Abalos considered for any other positions? Wala po. Ito po ang ibinigay sa kanya dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay CabSec Benhar Abalos ay buong buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CabSec Benhar Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno. Follow-up question mula kay Christian Yasores, DZMM. Yusek, just a point lang po dun sa nabanggit ninyo kay CabSec Abalos. Tama po ba you mentioned that the President saw the need to reorganize the Office of the President? Ano po ba ang observation ng Pangulo po sa trabaho ng kanyang mga cabinet? Why does he need to appoint the Cabinet Secretary to focus on managing the Cabinet Secretaries? Mas bibigyan po kasi ng focus, lalo na ngayon, ang pagbibigay ng tulong para mas maabot natin ang mga kababayan natin. Ang mga cabinet secretaries po natin ay may kanya-kanyang trabaho. Ang Pangulo po ay halos araw-araw ay umiikot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. So sa tulong po ni Secretary Benhar Abalos, mas marami pang mapupuntahan na maaaring hindi napuntahan ng Pangulo, pero dahil nandiyan na po si Secretary Benhar Abalos, mas mararating niya pa ang ibang lugar. At i-represent niya po ang Pangulo. Follow-up question mula kay Maricel Lalili, TV5. Yusek, clarification lang po. So yung position po ngayon ni Secretary Abalos is a new cabinet position? Yes, in a way, yes. Hindi po siya, ang function niya ay hindi pang CabSec. Ang function niya is to help the President. Okay. Yes, So, yun na magiging function niya. Siya yung iikot sa buong bansa para mas mapalawak pa at ma-reach out ang mga kababayan natin. alright. So, bagamat magkaiba po yung mandate ni Secretary Abalos doon sa inabolish na position, yung Office of the Cabinet Secretary, ang tawag sa kanya ay Cabinet Secretary po. Cabinet Secretary. CabSec pa rin. Yes. Alright. So, in effect, kailangan po bang mag-issue ng panibagong executive order ni Presidente to create this new position? According sa Office of the Executive Secretary, hindi kailangan ng executive order dahil po ang ginawa lamang po ng Pangulo ay in-exercise niya ang kanyang plenary power to appoint. Okay.